Kasalukuyan, sa hanay ng mga inaasahang tagapagpatupad ng batas, isang nakababahalang eksena ang ating natunghayan. Sa halip na magbantay sa kapayapaan, ilang pulis sa Pampanga ang nahuling sumasideline para sa mga foreigners sa isang bar. At ang masaklap pa po, nakasuot pa ng uniforme. Ang uniforme na sumisimbolo ng tiwala at otoridad, ginamit sa isang gawaing labas sa kanilang tungkulin. Sa panahong inaasahan natin ang kanilang integridad, tila may ilan na mas piniling talikuran ng sinumpang serbisyo kapalit ng pansariling interes. Isang undercover operations ng ating programa para alamin sanang issue ng mga Korean KTV bars and restaurants na manoy may no Filipino policy. Isang issue ang tumambad sa atin, mga pulis na nagmamala security sa mga Koreanong customer. Sa mga video na ating nakalap, makikita ang ilang pulis na kasama pang nakaupo ng mga foreigner sa isang bar na dinarayo ng mga dayuhan, partikular ng mga Koreano. Habang naka-duty o suot pa ang kanilang opisyal na uniforme, nagsisilbi umano silang escort o security guard kahit na hindi aprobado ng kanilang hanay. At sa patuloy pa nating pag-iimbestiga rito, 11 pulis pala ang sangkot dito. Alaman nila yung binibigay na tip ng mga Koreano. Ang ginawa nila, pinasukan nila yon. Sila ang umalaalala sa mga Koreano. Kumisan hinahatid pa hanggang doon, kumisan nakikipag-inuman pa sa mga Koreano. Hanggang sa tumatagal, dumami na sila ng dumami. Imbis na may sideline kami, napunta lang sa kanila. Wala naman kami magawa kasi sila, pulis kami, mga security lang. Siyempre, hindi naman namin sila pwedeng kumprontahin. Yung mga pulis yan. So, ang ginagawa kasi nila, antimano, nagpapakilala sila pulis sa mga Koreano. Siguro, alam naman ng foreigner, takot din. Ayon sa mga patakaran ng Philippine National Police, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng anumang pribadong trabaho nang walang pahintulot, lalo na kung ito ay may kinalaman sa seguridad. Isa itong paglabag sa PNP Ethical Doctrine, gayon din sa Republic Act 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagbabawal sa paggamit ng posisyon para sa personal na interes. Dahil po dito, agad tayo nakipag-ugnayan sa PNP Regional Office 3 tungkol sa mga nasabing pulis upang panagutin sa kanilang mga aksyon. Hindi po biro ang ganitong uri ng paglabag dahil hindi lamang ito simpleng sideline, kundi isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan at tiwala ng publiko. Sa kasalukuyan, patuloy ang paalala ng PNP sa kanilang hanay hinggil sa mahigpit na pagsunod sa disiplina at profesionalismo. We were able to identify yung mga police na nandun during that time. No? Nalaman natin na all in all ay 11 sila. At dalawa lang doon ang authorized dapat nandun na nagko-conduct ng police visibility. Itong 11 na ito ay ipina-pre-charge natin, admin case. Kasama na rin yung station commander. Reiterate natin the memo circular na bawal yung mga pulis sa mga ganyan lugar. Hindi lang yung mga ganyan lugar. Yung sabungan, sugalan na lugar, yung mga bar na ganyan, bawal po tayo. Nag-leave sila, din ang pina-pre-charge natin. Bayan, ang uniforme ng isang pulis ay hindi lamang kasuotan. Ito ay simbolo ng dangal, responsibilidad at tiwala. Kapag ito ay ginamit sa pansariling interes, hindi lang batas ang nilalabag, pati ang kumpiyansa ng publiko ay nasisira. Kaya malinaw po ang dapat gawin. Palakasin ang internal discipline,
paigtingin ang monitoring at tiyaking may agarang parusa sa mga lalabag sa batas. Bilang tagapangasiwa ng batas, hindi po dapat sila ang unang sumisira nito. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.